Yan, ang Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay, kasama ng tao, yung nilalang ng Diyos, kung sasampalatayan at sumunod sa kanyang utos, hindi kanya paubayaan dahil sinabi niya sa John 10:29, hindi ka maaagaw sa kanyang kamay. Depende na lang kung ikaw ay humiwalay sa kanya. So ito yung kabuuan ng ating paksa. Yung Diyos na lumalang, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat ay lumalang ng tao. Although tinukso ni Satanas at nagkasala, pero nais pa rin ng Diyos maligtas yung mga tao na kanyang nilalang. Muli, salamat po sa inyo pong pakikinig sa bagong ito. Nawa ay magtumimo sa ating isipan na ang Diyos na patuloy na nagsasalita hanggang sa panahon natin ngayon, hinihimok niya ang mga tao na sumunod at sumampalataya sa Kanya upang maligtas at hindi mapunta doon sa dagat-dagatan apoy na hiningas na sopre. Ano ba ang sitwasyon doon sa impyerno? Kung nasubukan niyo mapasok ng mantika o madikit yung inyong kamay sa oven na napakasakit, mas matindi doon. Yung buong katawan mo yung sinusunod, hindi ka mamamatay-matay dahil ang kamatayan mo ay tatakas sa atin. Walang hanggang paghihirap na doon. Nagngangalit ng hindi nga po. At walang umpay na pagtangis. Ganun yung mararanasan kapag ikaw ay mapunta doon sa dagat-dagatan po na nagdiningas. Ano nga na dapat natin gawin? Yung nasa Mark 16:16, ito po. Sumambalatayan po bautismo para hindi po tayo mapunta doon sa dagat-dagatan po. So, muli, salamat sa inyo po pakikinig at magandang umaga. Ilang bahagi ko na pagpapatuloy ng ating gawain, sama-sama tayo kumawit ng isang himno bago po tayo magkaroon ng mensahe sa umaga. Okay, let's open our hymn book to hymn number 11, Praise Him. Para lang natin muna mapag-init ang ating gawain para sa umaga. Hymn number 11, Praise Him, Praise Him. Praise Him, praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Okay po, ready? Sing. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing all our His love and proclaim. Hail Him, hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor into His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. Leading His army, carries them all day long. Praise Him, let us be blessed and blameless. Praise Him, ever a joyful song. Number 2. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise Him,
Maaari nagtataka kayo, wala pang katapusan ng buwan. Normally po, end of Sunday, last Sunday of the month, ay doon lang ako tumatayo po. Pero pansamantala po ay tuwing ikatlo at ikahuling linggo daw, ako ay pinatatayo ni Brother Gibson. Maraming salamat po. Kahit pa paano ay marami ako ma-share sa inyo mga topic. Bagamat ang topic ko po na ito ay kung saan ako pumupunta na bawat congregation ay iniikot ko po lahat yan. Kasi 3 congregation po ang iniikutan ko, kaya kung minsan po ay talagang lagari. Pero ito po ay bahagi ng ating mission sa buhay. Kung saan ay magpalaganap at lalong-lalo na po, napaka-importante na kung saan sa panahon ito, tayo ay dapat na maging habit natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung kahit sa mga ganito ay nais kong ilatag sa inyo isang mensahe na may kinalaman kung ano yung accountability ng bawat isang mananampalataya sa ating mga kapwa mananampalataya. At maaaring ito ay nadinig na ng ating ilang kapatid, pero nais kong bigyan linaw upang sa gayon ay magkaroon tayo ng isang pagpapatibay ng ating pananampalataya. Bago ko yung sagutin yung katanungan ni kapatid na sister, ay mamaya tungkol sa tinuro ni kapatid na Jason, ay sama-sama po natin ito sasagutin. Ngayon, ang nais ko, ano ba yung accountability with our brethren? Okay. Nais kong maarok pati yung mga kabataan dito na kung saan ay sana ay mapakinggan nyo na maayos ang ating ituturo sa inyo. Yung sinasabog nating accountability sa Tagalog, ito yung tinatawag nating pananagutan natin sa bawat isa. Alam nyo yung aklat ng unang Timoteo at ikalawang Timoteo, ito yung unang liham na may kinalaman sa sulat o pastoral message ni Apostol Pablo kay Timoteo. Dahil nais ni Apostol Pablo na si Timoteo ang siyang mag-alaga ng iglesia sa Efeso. Kung kaya, ibinigay itong pastoral message ni Apostol Pablo kay Timoteo upang alagaan ang kanyang sambayan sa Efeso. Magpapasintabi na rin po ako sa mga nakikinig, sa lahat po na nandito, baka po ako ay may mga mabanggit o ilang mga salita na ako'y makakasagasa. Ngunit hindi po ito ang layunin ng ating turo, bagkos ay upang maibigyan din ko ang kahalagahan ng mensahe ko sa umagang ito. At alam niyo, kami pong mga ministro kasi, tagapagturo, ay maingat sa pagsasalita, sa pagbibitiw ng mga salita na maaaring makapagpaligaw o makatisod ng ilang kapatiran. Ngunit huwag yung titignan ang mga tagapagturo ko. Okay. Hindi lahat na kung saan ay dapat kailangan din natin makipagpalitan. Makikita niyo po yun sa ating munting mensahe sa araw na ito. Nandiyan kayo upang makinig, makipag-aralan, magtanong, lumago, at magpaunlad ng inyong pananampalataya, paniniwala sa Panginoon.